Welcome sa isa na namang Excel Pinoy series video. So nandito tayo ngayon para pag-usapan ang mga tinatawag nating logical functions. So ano nga ba ang mga logical functions? Ang mga logical functions ay mga functions na ginagamit natin to evaluate a certain logical expression such as if ang cell na to ay equal to, not equal to, greater than, less than. So, yung mga yun, once na na-assess nyo yung mga logical expression na yun, it will return a value depending on kung ano yung mga isi-set mo. So, ano mga yung mga examples ng mga logical functions natin? Nandyan yung mga if statement, nandyan yung mga and statement, or statement, nandyan din yung mga switch and ifs. So, yun yung mga pag-aaralan natin in this video. Okay, let's start. Let's analyze this table muna. So, nandito tayo ulit ngayon sa ating products table na merong product, quantity sold, and yung price, and yung sales. And nandito tayo ngayon sa column F, discount. Ito yung objective natin is to fill up the discount column. So, nandito rin yung net sales natin. So, naka-formula na to wherein ima-minus niya yung discount from the sales. So, ayan. First objective natin, what if gusto nating maglagay ng discount depending on the quantity sold? Okay? So, for example, gusto ko na mabibigyan lang ng discount kapag yung nabenta natin ay more than 10. Okay? So, paano natin gagawin yon? Gagamit tayo ng tinatawag nating if statement. So, to start a formula, again, we press and equals. So, equals if, ayan, then press tab, then ayan. Ang first parameter natin sa if function ay yung tinatawag nating logical test. Ano yung logical test? Yan na yung sinasabi ko kanina na logical expression such as kung equal to, greater than, less than, etc. So, ang condition natin, ang sinabi ko kanina is kapag ang quantity sold ay more than 10. So, ang gagawin natin dito, i-evaluate natin yung column C. So, i-reference natin yung cell C3 and we will evaluate if yung cell C3 is greater than 10. So, ayan. Na-type na natin yung ating logical expression. Pwede na tayong pumunta sa next parameter. Yung next parameter natin is ano ba yung magiging value niya if more than 10. Okay? Sabi natin, magkakaroon siya ng discount. Okay, let's say magkakaroon siya ng 5% discount. At pag pinrest natin yung comma, kung mapapansin nyo, ano daw yung value niya if false naman yung logical expression natin. So, hindi natin bibigyan ng discount. So, lalagyan lang natin simply ng 0. Okay, then we will close it with a closing parenthesis, then press enter. At mapapansin nyo 0 dahil at a glance, pag tinignan nyo si cell C3, quantity sold is 5 lang. Okay? So, once we drag this formula, last time, ang process natin sa pag kakopy ng formula is we copy the cell, then we paste it. Pero, may mga shortcut tayong pwedeng gawin is that we can simply drag. So, ilagay natin yung mouse cursor natin dito sa bottom left part of the cell. Kung mapapansin nyo, mag-iiba yung cross from a white cross, magiging black cross siya. So, pag naging black cross na siya, pwede nating i-click, then drag down. Ayan, mahihila din yung formula natin. Okay? So, mapapansin nyo, yung grapes at yung blueberry, sila yung mga nagkaroon ng 5% discount. And pwede naman natin i-check. Quantity sold 12. Yes, that is more than 10. Ganon din yung blueberry. More than 10 din siya kasi 11. Ayan. Pero hindi pa tayo tapos dito. Kasi yan yung discount percentage eh. Ang gagawin natin dito, i-multiply pa natin siya. Okay? I-multiply natin siya with the sales to get the discount. Then, ayan. Pwede nating, again, gawin na yung ginawa natin kanina. Ang ginawa ko this time is, instead of dragging, dinouble click ko and naturally, mas mabilis siya. So, another technique din yon na pwede kong ituro. So, ayan. Grapes, meron tayong 24 peso discount, and for the blueberry, meron tayong 8 peso discount. So, medyo ibahin nga natin tong format para maganda namang tignan. Ayan. Okay? So,
para nadidistinguish nyo if yan ay peso. Okay? So, ayan, quantity sold, okay na yan. Ayan, so, yun yung first logical function na ituturo natin, yung tinatawag nating if function. Okay? So, next naman, okay, pag-aralan natin yung n at or function. Ano ba yung n at or function na yan? Yung n function, ini-evaluate niya ang two or more expressions if lahat sila na-meet. Okay? So, yung n function, if lahat ng expression within the n function ay na-meet, okay, or true, ang magiging value niya ay true. So, for example, magbigay tayo ng example dito ng hindi nasa table muna. So, for example, gagamit tayo ng AND. Okay? Yung logical function, first logical function natin is, let's say, 1 equals 1. Okay? Pwede naman nating nang gamitin. Actually, kahit isa lang pala, by the way. So, pero it doesn't make sense kung isa lang ang ilalagay mo dito kasi it's designed to take on more than one. Okay? So, tama naman yung first expression natin na 1 equals 1. So, very ang in-example ko lang dito is very simple para maipakita lang kung paano gumagana yung n. So, ito naman 2 equals 2. Pag in-enter nyo, true yung value na pinapakita niya or nire-resolve niya. So, paano kung lagyan pa natin ng isang expression pero this time 1 equals 2? Anong mangyayari? So, this time magfo-false na siya dahil anong nangyari? Although yung first and second logical expression natin ay true, yung pangatlo hindi na true, false na siya. So, ang mangyayari, ang condition kasi kapag n, lahat ng mga expression dito ay dapat true para maging true siya. Kung meron lang kahit isang false, magiging false na siya. Okay? Yung or naman, hindi siya ganon. So, kahit isa lang, okay, kahit isa lang na true, magiging true na siya. Okay? So, kahit na, let's say, million yan na false na expression, basta merong isang true, okay, magiging true siya. Yung n, baliktad. Kung kahit sabihin natin napakaraming true, pero meron lang isang false, okay, parang yan, sa 10 tama, tapos isang pagkakamali, magiging false na siya, parang ganun. Okay, so, tingnan lang natin, or, ayan, so 1 equals 1, 1 equals 2, okay, ayan, 1 equals 3, so, magre-resolve siya as true. Bakit? Kasi, merong at least 1, okay, merong at least 1 na true. Okay, so, paano magiging useful yan sa pag-compute natin ng discount? Okay, ayan. Tingnan natin. What if, sabihin ko sa inyo na instead of just looking at the quantity sold, titingin din tayo sa price. Okay? Titingin din tayo sa price. So for example, gusto ko, aside from the quantity sold na more than 10, yung price din dapat more than more than 30. So paano ko gagawin yun? Paano ko i-implement yun sa aking pagko-compute ng discount? Okay. So, nung gumamit tayo ng if statement, gumamit lang tayo ng iisang expression which is to evaluate kung ano yung value ng cell C3. Pero this time, gagamitin na rin natin yung column D to evaluate our discount. So, ngayon, gagamitin pa rin natin yung if statement in combination with n and or. Pero this time, ayan, isisingit natin siya dito sa logical test na to. Dito sa logical test, gagamit ako ng n. Okay? Dito sa n na to, ayan, lagyan natin ng comma. So, ready na tayong mag-fill up. Dito na lang tayo para mas malaki. Ayan, so ready na tayong mag-fill up ng n. Ang condition natin, sabi ko, is we will give a 5% discount if the quantity sold is more than 10 and, okay, and, so hindi or, and yung price ay more than 30. Okay? So, paano natin gagawin yun? Simple lang. Singitan natin ng n, tapos ilagay yung dalawang logical expression na yun. So, yung first logical expression natin, si cell C3 ay more than 10, tapos comma, si cell D3
ay more than 30. Ayan. So, let's press enter. Tingnan natin. Then, let's drag our formula. Ayan. Kung makapansin nyo, mukhang iisa lang yung nakamit ng condition, which is si grapes lang. Okay? So, tingnan natin. I-check lang natin. First, si Apple. Quantity sold, 5. Price, 20. So, mukhang ni isa wala siyang na-meet. Ganon din si banana, 10-10. Ito naman si pineapple. Although na-meet niya yung price, which is more than 30, hindi niya naman na-meet yung quantity sold, which is more than 10. Okay? Pero ito naman si grapes, ayan, na-meet niya pareho. More than 10, at the same time yung price niya ay more than 30. At ganon din si melon, mukhang 3 lang yung nabenta natin, kaya walang discount. And si orange, although more than 30 yung kanyang presyo, less than 10 yung sold. And lastly, si blueberry, although more than 10 yung quantity sold, yung price niya ay hindi siya more than 30. Okay? So, ngayon naman, ibahin naman natin yung rule dahil napansin natin, iisa lang ang makakakuha ng discount. Okay, this time, we will provide discount kahit na isa lang yung condition na makuha niya from yung sinabi natin, yung more than 10 sa quantity and more than 30 sa price, kahit isa lang, is bibigyan na natin ng 5% discount. Okay? So, simple lang. Parehas lang naman ang syntax ng and at or. So, in this case, ang gagawin lang natin dito, papalitan lang natin yung and ng or. Okay? So, once na we press enter, ayan, then we copy the formula to the other cells. Ayan, kung makapansin nyo, from the iisa lang ang nakamit last time, this time, medyo maraming nakamit. Okay? So, tingnan natin. Yung first two, wala kasi silang na-meet kahit isa eh. Quantity sold at the same time price, wala din. Okay? Ito naman si pineapple, although less than 10, pero more than 30 yung price niya. Si grapes naman, ganun din. Ito yung na-meet niya yung dalawa. Si melon, okay din. Then si orange, okay din. And then si blueberry, okay din. Okay? So, yun yung if, and, at or function. So, meron pa ba tayong mga ibang logical expression or logical function? Yes, meron pa. So, for example, ifs. Okay, ano yung ifs? Okay? So, if ba yan na marami? Technically, parang ganun na nga. If yan na marami. Okay? So, i-delete muna natin yung formula. So, kapag pinindot natin ang ifs dito, and we press tab, so, basahin muna natin. May nakalagay dito, checks whether one or more condition are met and returns a value corresponding to the true condition. So, ifs. So, paano siya gagamitin? Okay? So, this time, ito kasi, ang gagawin natin dito is pwede tayong maglagay ng multiple logical function. Although yung if pala kanina, pwede naman tayong mag-nest. Pag sinabi nating mag-nest, for example, kukunin natin yung pwede tayong maglagay ng if statement sa loob ng if statement. Kaso medyo komplikado na yun when it comes to hindi na siya masyadong beginner friendly. However, pwede naman natin i-discuss yun in a more intermediate or advanced videos. Pero this time, hindi muna tayo magne-nest ng if. Okay, pero pag-aaralan natin yung ifs dahil medyo kahit papaano, medyo simple siya. Okay. What if gusto ko in terms of discount is depende siya sa product. Okay? So, ayan, as a guide, maglagay ako dito. Gusto ko si Apple merong 5% discount, si Madana merong 6% discount at si Pineapple ay merong 7% discount. Okay? And the rest, wala. Okay? And the rest, wala. 0. Kunwari lang. Okay? So, ang gagawin natin is pwede nating gamitin si ifs. Diba? Ifs. Ayan. So, yung first logical test natin, if yung product is equal to Apple, so, kapag maglalagay kayo ng text data type, ayan, lagi nating ilalagay sa quotation mark. Okay? So, yung next parameter natin is ano daw yung value niya if true yung first logical test natin. So, ang value niya is ito, 5%. Okay? Lagay natin 5%. Next logical test, kung mapapansin nyo, ayan, basahin natin. Logical test 1, value if true 1. Tapos logical test 2, value if true 2. Okay?
So next ano natin is what if ito naman ay banana, 'di ba? Banana. Okay. So ano ang value niya if B3 is equal to banana? So that will be 6%. Lagay natin. And lastly, we have pineapple or B3 is equal to pineapple, then 7% daw siya. Ayan, pwede nating i-close, then press enter, and kung mapapansin nyo, ayan, yan yung ano natin. By the way, naka 5% pa rin. So hindi pa natin siya na-multiply sa sales, pero i-drag down muna natin just to show the result. Ayan. Pineapple, wrong spelling kasi yung pineapple natin dito, sorry. Ayan. Okay, dapat eksakto siya. Pineapple. Wrong spelling pala tayo ever since. Okay? So, ayan. Na-meet naman, 5% apple, banana, then 7% pineapple. Then, i-multiply natin yan, syempre, sa sales to get the discount. Ayan. Then, let's copy. Okay. So, ayan. Pero mapapansin nyo, yung mga wala tayo dun sa condition or mga logical expression, nagre-resolve siya into an error. Kasi hindi niya mahanap. Okay? Hindi niya mahanap si grapes, hindi niya mahanap si melon, orange, and blueberry dun sa ating formula. So, paano natin to masusolusyonan wherein ilalagay lang natin 0 kasi affected din yung computation ng ating net sales. Kung mapapansin nyo kasi, si net sales ay nakadepende sa value ng sales minus discount. Si discount dahil nag-e-error siya, kapag minus mo to, mag-e-error na rin yung result. So, ang gagawin natin, pwede tayong gagamit ng tinatawag nating if error na function. Okay? Very useful to dahil feeling ko madalas magagamit nyo rin siya. Ito madalas kong magamit to sa aking current job and very useful. Okay? So, itong if error, ang gagawin natin is i-enclose natin itong function na to, itong ifs na to, under the if error. Yung if error kasi, dalawa lang ang parameter niya. Okay? So, check natin. If error, ayan. Ang parameter niya is, ano daw yung value na gusto mong evaluate? So, which is, i-enclose natin yung ginawa natin sa discount kanina. So, ano daw yung value? So, pag hindi yan nag-error, yan yung magiging value niya. Okay? Pero kapag nag-error, pwede kang maglagay ng gusto mong value. And in our case, maglalagay tayo ng 0. Okay? So, ito, pwede natin tong punta tayo dito sa pinaka left side. Pwede tayong pumunta dito sa left side. Then, if error, then opening parenthesis, ayan, para ma-enclose siya. Kung mapapansin nyo, okay, nag-bold yung value. Okay? Nag-bold yung value dahil ito yung default value natin. Kapag hindi ito nag-error, ipapakita niya or i-resolve niya into the value of this formula or of this function. However, kapag ito daw ay nag-error, so let's press comma, ito ang ilalagay nating value, yung after ng comma. So, ilalagay lang natin dito ay 0. Okay, then we will close. Then press enter. And then, let's drag the formula. Okay, kung mapapansin nyo, ang nangyari is that nag-0 nga yung iba. So, instead of error. So, very useful siya kapag may mga expression tayo or formula tayo na inevitably mag-e-error talaga siya. Okay, may mga times na ganun. Okay, so, ayan. Nagamit na natin yung if, and, or, and ifs. Okay, and meron din tayong bonus yung if error. Ngayon naman, pwede rin tayong pumunta dun sa isa pang last na pag-uusapan natin is yung switch function. So, ano itong switch function? Para din lang siyang ifs. Okay? Para din lang siyang ifs. Kaso, in my opinion, parang mas siya. Compared sa ifs, parang mas madali siyang gamitin kasi ganito lang siya. Okay? Tingnan natin So, i-delete muna natin. Equals switch. Then tab. Ayan. Ano daw yung expression? So, yung expression, ito yung i-evaluate natin. Ito yung product. Same pa rin tayo ng condition gaya nung kanina na si apple 5%, si banana 6%, si pineapple 7%. So, i-click natin si apple, then siya yung expression. If yung kung ano man tong value ng cell B3. Okay? Kasi dynamic tayo eh. So, comma,
ito, ano ba itong magiging value ng cell B3? Ito yung mga ililist down na natin yung mga possible values. So, parang mas pinasimpleng if siya kasi this time, hindi mo na kailangang ilagay na B3 equals apple, B3 equals banana, B3 equals pineapple. So, yun yung ginawa natin kasi sa if kanina. This time, isang beses lang nating i-mention si B3 which is in the first parameter and yung mga susunod na, ilalagay na natin yung mga values. Okay? So, if si B3 ay apple, so kung mapapansin nyo, nilagay lang na natin kaagad yung apple, hindi na natin nilagay yung B3 equals apple. No need. Okay? If apple siya, ang magiging result ay 5%, then next, kung mapapansin nyo, mapunta na tayo sa default value 2. Again, hindi na natin kailangang i-type si B3 equals, pwede na natin kaagad ilagay banana. Di ba? Banana. Then, magre-result siya into 6%. And lastly, pineapple. Okay? Pineapple. 7%. 7%. And close natin. Ayan. So, same result. Okay, same result pero parang mas simple yung itsura niya. Yung switch. Ayan. Di ba? Okay. So, again, kung mapapansin nyo, nagre-resolve into an error yung mga hindi natin nalagay and hindi pa natin siya, by the way, na-multiply sa sales. Ayan, multiply natin sa sales to come up with yung talagang discount. Ayan. So, gamitan din natin ng if error para maganda namang tignan. Okay, if error, then, lagyan natin ng 0 yung mga wala doon sa switch statement natin. So, ayan. Same result with the if pero mukhang mas in a way, mas readable siya kung mapapansin nyo and parang mas madali siyang i-implement. Okay? So, ito yung mga tinatawag nating logical functions at actually marami pang logical functions at marami pang mas komplikado dito na pwede nating i-discuss pero siguro in future videos na lang yun, in intermediate and advanced videos para hindi pa naman ma-overload yung utak nyo ngayon. Okay? So, in our next lesson, pag-aaralan naman natin yung mga conditional formatting and siguro pupunta na tayo dun sa mga pivot table, yung mga tables, and mga chartings, etc. Mga visualization na. Okay? So, thank you for watching and please subscribe and see you in the next lesson. Thank you.